Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating pagsambang online dito sa The United Methodist Church of Hillside, Montalban. Ngayon po ang ikatlong linggo ng panahon po natin ng Adbyento. At ating pong sisindihan mamaya ang kandila po na kulay pink na sumisimbolo po ng kagalakan. Ano nga ba ang kagalakan? At bakit po ito mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano? Atin po yang sasagutin sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba ngayong umaga. Halina po kayo at sama-sama po tayong sumamba, magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Makinig po tayo ng mabuting balita at sabay-sabay naman po tayong matuto at lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang inyong lingkod, kapatid at kaibigan, Pastor Alfred ay nagsasabing, kay Kristo ay may pag-asa, may kapayapaan at may kaligtasan. Amen. Tawag sa pagsamba. Umawit ka ng malakas lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso. Lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan na ininalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang ng isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Sa panahong iyon ay harapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang tinakwil. Papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahihiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa iyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ng iyong kayamanan at kasaganaan. Come, thou long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the saints thou art, dear desire
desire of every nation, joy of every longing heart. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring, by thine own eternal Spirit, rule in all our hearts alone. By thine all sufficient merit, raise us to thy glorious throne. Joy to those who long to see the day spring from on high appear. Come, thou promised rod of Jesse, of thy birth we long to hear. O'er the hills the angels singing news, glad tidings of a birth. Go to him your praises bringing, Christ the Lord has come to earth. Tayo'y manalangin. O mahal naming Diyos Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin at sa iyong kadakilaan sapagkat hindi po ninyo kami pinabayaan na tuluyang matapon sa lawa ng apoy. Salamat po sa inyong dakilang habag at pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Binigyan po ninyo kami ng pag-asa, kapayapaan at pati kagalakan sa aming pakikiisa kay Kristo. Tulungan po ninyo kami at ilayo sa mga bagay na nakapagbibigay sa inyo ng kalungkutan. Patawarin po ninyo kami kung kami po ay laging nagkukubli sa kasinungalingan at nag-aasam ng mga makamundong bagay. Hinihiling po namin ang iyong patuloy na pagpapalaya sa amin sa tinikalan ng kasalanan. Gabayan po ninyo kami at patnubayan tungo sa tamang daan na aming tatahakin. At ganun din po ay pagkakalooban po ninyo kami ng karunungan upang aming mabatid at matalastas ang katotohanan na magkakaloob sa amin ng tunay na kaligtasan at kagalakan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Dumako po tayo sa panahon ng ating pagsisisi at paghingi ng kapatawaran para sa ating pong mga kasalanan. Mga kapatid, tayo ay lumapit sa trono ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos at tayo ay magpasiyasat sa Kanya. Gawin na rin natin ang ating pagninilay-nilay sa mga nagawang kasalanan sa Diyos. Hilingin natin ang biyaya ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, pakinggan po natin ang mabuting balita. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Tanggapin natin ang biyaya ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos.
tayo ay magbunyi sa pagpapatuloy ng ating relasyon kay Kristo at sa ating patuloy na pananahan sa Kanyang piling. Amen. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nananaisip pa. Kundi mamalagi sa piling nyo. Aking Ama. Wala nang kapantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Magandang umaga pong muli, Church. Dumako po tayo sa ating pong mga announcement. Ngayong araw pong ito, December 19, ay magkakaroon po ng QC Base Kids Christmas Concert na may tema pong Jesus, Born in Our Hearts. Ayan, panoorin po natin ang concert na ito ng ating pong mga chikiting at tiyak na lahat po ay magagalak at matutuwa sa rendition ito ng ating mga anak, mga chikiting at mga pamangkin, mga apo at mga batang paslit ng ating mga iglesia. Panoorin po natin ang preview po nito. Joy came to the world, joy forevermore. Joy came to the world, our Savior and our Lord. Naku, Mary, nakapag-record ka na ba ng mga kanta natin? Nakapag-record na ako ng ibang song. Ikaw ba? Mamaya pa lang kasi kakabili ko lang ng damit na isusuot. Alam mo bang, excited na ako sa ating QC Pace Kids Concert. Kailan nga ulit yun, Joseph? December 9? Mali, Mary. December 29. Hindi, sa December 9 yun. Hindi, December 29. December 9. December 29. Naku, talaga kayong magpinsan. Nagtatalo na naman kayo. Pareho kayong mali. Yun ay magaganap sa December 19. Bakit hindi ninyo imbitahan ang mga nanonood sa atin? Ay, oo nga pala. Siya, tama na yan. Imbitahan na natin sila. Hello everyone! Ako nga po pala si Mary. Ako naman si Joseph. Ako naman si Nanay Beth. Samahan nyo kami at panoorin ang QC Pace Kids Christmas Concert with the theme Jesus Born in Our Hearts on December 19. 7 in the evening via UNC TV. Samahan niyo kami na magpuri at umawit sa ating Panginoon. See you! Ayan, nakita nyo na ang preview pa lang po yan, pero sulit na, di po ba? Antabayanan po natin ang actual na presentation po ng kanilang concert mamayang gabi po. Magkita-kita-kits po tayo at tayo po ay sama-samang makigalak, makisaya
sa concert na ihatid sa atin ng ating mga anak, mga apo, mga alaga, mga chikiting ng ating pong mga iglesia po natin. Maraming salamat po. At muli po nating inaanyayahan ang ating pong mga kabataan na meron pong gaganaping Christmas Institute sa darating pong December 26 up to December 30. We are inviting all of our youth to participate in this up and coming Christmas Institute that will be held online. Please invite all your friends and barkadas. The more participants we have, the merrier we will become. Take note po, wala po tayong babayaran dito. Libre po kayo. Ang ating pong mahal na iglesia po ang mag-social there po ng registration. Ayan. Kaya samantalahin nyo na po ang pagkakataong ito. Ito po ay para po sa paglago ng spiritual na aspeto po ng ating buhay. Maraming salamat po. At ngayon po ay dumako tayo sa ating pong pagbabati o pagbibigay ng greetings. Pag-greet sa lahat po ng ating mga kapatid na magdiriwang at nagdiwang na ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan po ng Disyembre. Of course, nauna na pong nag-celebrate ang kapatid po nating si Diego Torres noong December 6. At sa susunod na araw naman po, sa December 17 ay si Christian J. Obligacion. Sa December 20 po, dalawa pong kapatid natin ang magdiriwang ng kanilang kaarawan. Sina kapatid na Bernard Leona at kapatid na Marcy Comison. At sa December 23 naman po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan si Kuya Eliazar Piñaflor. Batiin po natin sila ng happy birthday. At ganun din po ay awitin natin sila ng happy birthday song. Sinindihan na natin ang kandila ng pag-asa, ang kandila ng kapayapaan, at ngayon, atin namang sinisindihan ang kandila ng kagalakan. Kagalakang naranasan ng mga pastol ng kanilang marinig ang pahayag tungkol sa pagsilang ng sanggol na tagapagligtas. Lucas 2:10-12. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ng David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Mayroong takot at kagalakan sa pakikinig at pagpapahayag ng mabuting balita. Bakit natakot ang mga pastol nang una nilang marinig ang pahayag ng mga anghel? Ano ang buhay mo ang humahadlang upang tanggapin ang mabuting balita? Sino ang nagbahagi sa iyo ng mabuting balita? Paano mo ito ibabahagi sa iba? John 1, verse 6-8. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Sanlibutan may katuwaan, sa haring pagdatal puso nati tatahanan. Mundo'y mag-aawitan, mundo'y mag-aawitan. Mundo, mundo'y mag-aawitan. Ang pagbasa ng banal na kasulatan.
Sa lumang tipan na ating babasahin ang Isaiah chapter 12 verses 2 to 6. At ito ang sinasabi. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong si Yehova ay aking kalakasan at awit, at siya ay naging aking kaligtasan. Kaya't kayo iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. At sa araw na iyo'y inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Magsiawit kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay gumawa ng mga marilag na bagay. Ipaalam ito sa buong lupa. Humiyaw ka ng malakas at sumigaw ka, ikaw na nananahan sa Sion, sapagkat dakila ang banal na Israel sa gitna mo. At sa bagong tipan, ating babasahin ang Pilipos chapter 4 verses 4 to 7. At ito ang sinasabi. Magalak kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng iyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa po ng ating Ebanghelyo. Ang ating pong Ebanghelyo ay matatagpuan sa aklat na sinulat ni San Lucas, Kabanata 3 at talata mula 7 hanggang 18. At ganito po ang sinasabi. Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila. Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabautismo at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimili, unang pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Huwag hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa
ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, pinagpala po tayo sa pagbasa at sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Isang mapagpala, mabiyaya, mapayapang araw po sa ating lahat. Atin pong sinindihan ang kandila ng kagalakan na kulay pink, courtesy of Ate Mispa and her two beautiful kids. Maraming salamat po, Ate Mispa. Week 3 of our Advent is the time to throw parties. This is the Joy Sunday, the celebration of the gift that comes and the gift we are to, and with one another. Let there be shouts of praise and hope. Let there be laughter and joy. Ang tanong ko po, paano po tayo makakaranas ng joy o ng kagalakan? Atin po yang sasagutin sa ating pong pagpapatuloy ng ating mensahe. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos, Ama naming banal, kayo po ay punong-puno ng kadakilaan at ng kaluwalhatian. Kami po ay nagagalak sapagkat kami po ay inyong nilingap at iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy ninyong kabutihan na ipinararanas sa amin. Muli po sa aming pagsamba ngayong umaga, nawa po ay amin kayong mapapurihan, madakila at lalong higit ay maluwalhati. Padaluyin po ninyo sa amin ang karunungan na nagmumula po sa inyo, at nang amin naman pong maunawaan ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ano po ba ang ibig sabihin ng kagalakan? Paano po natin ito nararanasan? Ang kagalakan po ay nararanasan lamang ng isang taong kaisa ni Kristo. Kaya ang wala po kay Kristo ay hindi makakaranas nito. Bakit kaya? Ang isang taong wala kay Kristo ay maaaring maging masaya, ngunit panandalian lamang po iyon. At kung iyon ay dulot ng magandang pagkakataon. Ngunit paano kung hindi maganda ang pagkakataon? Magiging masaya pa rin ba siya? Ang sagot po ay hindi. Ang kagalakan ay pangmatagalan, pangwalang hanggan, at ito ay nararanasan kahit maganda o hindi maganda ang pagkakataon. Kaya po ito ay nagtatagal at nararanasan sa kahit anumang pagkakataon ay sapagkat ito po ay kaloob ng Diyos. Mula sa Diyos para sa atin na nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga tiga-Galatia, Kabanata 5 at talata 22, ay ganito po ang sinasabi.
Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ang bunga ng Espiritu ay mararanasan lamang ng isang tao kung nasa kanya ang banal na Espiritu. Paano po mapapasa atin o mapapasa kanya ang banal na Espiritu? Ayon naman po sa aklat ng Efeso, nasulat din po ni Apostol Pablo, Kabanata 1, talata 13, ay ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ganon pala yun. Sa atin palang pakikipag-isa kay Kristo ay ating mararanasan ang kagalakan sapagkat ang banal na Espiritu na nagdudulot nito ay ipagkakaloob sa atin at mananahan sa atin kung kaya tayo ay makakaranas ng kagalakan. So maliwanag pala na ang wala kay Kristo ay walang pag-asang makaranas ng kagalakan. Paano naman natin ito uunawain sa ating leksyonaryo ngayon na ating pong binasa kanina? Ang ating pong leksyonaryo ngayon ay karugtong po ng ating pinag-aralan noong nakarang linggo na kung saan po ay nagbabala at sinabi po ni Juan na pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. At ngayon naman po ay mauunawaan natin na pinagsasabihan ulit sila ni Juan at ayon sa unang mga talata ay pinagsabihan ni Juan ang mga tao na lahi ng mga ulupong. Brood of vipers ang sabi po sa English. Kung atin pong pakalilimiing mabuti, ang pinagsabihan po ni Juan ay ang lahat ng mga taong pumupunta sa kanya upang magpabautismo. Kabilang ang mga pariseo, ang eskriba, at lahat ng uri ng tao sa lipunan. Pinagsasabihan niya sila kung tunay ang kanilang hangarin na magpabautismo ay dapat na may kapahayagan ng kanilang pagsisisi at dapat na makita at mahayag ito sa kanilang mga gawa at mga bunga. Ginamit niya ang talinhaga na ang puno na hindi namumunga ng mabuti ay puputulin. Kaya naman, nagsipagtanungan ng mga tao kung ano ang gagawin. Tingnan po natin ang tatlong uri ng mga tao na nahayag po sa senaryong ito na kung saan po ay nagpapabautismo kay Juan. Una po, ang mga ordinaryong mga mamamayan. Tinanong po nila si Juan kung ano ang kanilang gagawin. Ang sagot naman po ni Juan, sino mang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Ito pong turo ni Juan ay katulad din po ng turo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun nga lang po, ito pong kay Juan ay sa konteksto po ng pagsisisi. Bilang kapahayagan po na sila po ay nagsisisi. Ang sabi po ni Juan sa talata 8 ay ganito, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Sa turo naman po ng ating Panginoong Jesucristo ay sa konteksto po ng pakikipag-isa sa Kanya. Ang taong nagtitiwala, nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Ang mga bunga po, ang mga mabubuting gawa
ay kapahayagan po ng kanila pong paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang siya ay maghari at kasama ang lahat ng mga nakikipag-isa sa Kanya. Noong gabi po bago ipako sa krus si Kristo at pagkaalis ni Juan o ni Judas sa silid na kanilang pinagtitipunan ay sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad at kanya pong mga disipulo ang kanya pong huling habilin. Ang sabi po ng Panginoon, magmahalan kayo at sa pamamagitan nito makikilala kayo na kayo ay mga alagad ko. Tayo po ay kasamang pinagbilinan at pinagbibilinan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Love one another, ang sabi ng Kristo. By this, all people will know that you are my disciples. Ang tanong, paano po tayo dapat magmahalan? Dapat ba na ang nagmamahal lang sa atin ang ating dapat na mahalin? Ang turo po ni Kristo ay hindi lang dapat nating mahalin ang mga kapwa nating nagmamahal sa atin, kundi pati na rin ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin at maging ang mga kaaway natin. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, bless those who curse you and pray for those who persecute you. Kapag sinampal ka sa kaliwa, ibaling mo ang kanang pisngi mo sa kanya. Sapagkat ano ang mapapala mo pag minamahal mo lamang ang taong nagmamahal sa iyo? Maging ang mga masasama o ang mga taong wala kay Kristo ay ginagawa ito. Ang magmahal ng nagmamahal sa kanila. Pangalawa po, ang pangalawang klase ng tao na nagtanong kay Juan ay mga taga-singil ng buwis, mga tax collectors. Ang sabi po ng mga Pariseo, they are sinners. Ayon po sa talata 12, sinabi po ang ganito, dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, kay Juan, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon ni Juan. Ang ibig pong sabihin ni Juan ay dapat silang maging tapat sa kanilang tungkulin at maging mabuti sa kapwa. Huwag mandaya. Sa panahon pong ito ng pandemic, ay nauso po ang cash loan, quick loans, or fast loan. Kunting verification lang ay ayos na ang loan. Ngunit ang masaklap, ang loan pala na nakuha ay may napakataas na tubo o interes. Ang akala ng nakapag-loan ay nakadali na siya at may pantawid gutom para sa kanyang pamilya. Yung pala siya ang nadali sapagkat napakalaki ng tubo o interes na ipinatong sa loan niya. Ang mga nagpapautang, individual man o kumpanya, ay labis ang pagpapatubo nila. Kanilang pinagsasamantalahan ang pangangailangan ng mga taong nagigipit na kahit sa patalim ay kumakapit. Kung saan sa pagkapit nila sa patalim ay mas malalim ang natatamo nilang sugat na lalong nagdudulot sa kanila ng pasakit. Papaano naman po ito nangungusap sa atin? Kasama po sa bunga ng Espiritu ang katapatan at kabutihan. Ang isang taong hindi tapat ay mandaraya at kapatid ng mandaraya ang magnanakaw. Ano ang masama sa pandaraya?
Ang lahat, alam ng lahat na masama ang pandaraya, subalit madaling gawin ito, at marami ang taong gumagawa nito. Isang halimbawa po na nangyayari at nakakaalarma po ay sa ating pong mga estudyante. Natukso na po ba kayo? Natukso ka na bang sumulyap sa papel ng kaklase mo habang nagsusulit kayo? Kung nagawa mo ito, hindi ka nag-iisa. Ganito ang sinabi ng isang bata na nasa 12 baitang tungkol sa di ikinahihiyang kaugalian ng karamihan sa kanyang mga kaklaseng nangungopya. Ipinagyayabang pa nila kung paano nila ito ginagawa, at ang sabi pa niya, itinuturing kaniyang kakatwa kung hindi ka mandaraya. Ayon po sa isang survey sa Estados Unidos, 80% po ng mga teenager ay nanangunguna po sa mga klase nila ang umamin na sila po ay nandaraya. At 95% po sa mga nauuna sa klaseng ito ay hindi po kailanman nahuli. Congratulations! Napakagaling po nilang magtago. Magaling silang magtago ng kanilang pandaraya. Pagkatapos pong isagawa ang survey sa mahigit na 20,000 estudyanteng nasa 5 hanggang 8 baitang at maging sa high school, ay nagkaroon po sila ng konklusyon. At ganito po ang sinasabi. Kung may kinalaman sa katapatan at integridad, palala ng palala ang kalagayan. Nagugulat po ang mga tagapagturo kung gaano kapalasak ang pandaraya. Ganito pa ang sinabi ng isang manunulat, kakaunti lamang ang hindi nandaraya. Alam niyo po mga kapatid, inaasahan po ng karamihan ng ating pong mga magulang na ang kanilang mga anak ay gumagawa ng marangal pagdating sa kanilang pag-aaral at sa mga gawain sa paaralan. Subalit, nakakalungkot po ang nangyayari sapagkat ikinokompromiso po ng maraming kabataan ang kanilang katapatan sa pamamagitan po ng pandaraya. Bakit po dapat iwasan ito ng mga kabataan? Sapagkat ito po ay hindi magandang asal at hindi magandang gawin ng buhay. Inihahalin tulad po ang pandaraya sa pagnanakaw. Kapag ikaw ay nandaraya, ikaw ay nagnanakaw. At pag ikaw ay nagnanakaw, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Ang tanong, katanggap-tanggap ba ang pagnanakaw dahil sa maraming tao ang gumagawa nito? Siyempre hindi po. At baka sabihin mo, lalo na kung ang iyong pera ang ninanakaw. Sa pandaraya po, kinukuha natin ang isang bagay na hindi para sa atin. Marahil ay pinagsasamantalahan pa nga ang mga taong tapat sa kanilang mga ginagawa. At iyan po ay hindi tama. Ayon po sa aklat ng Efeso, Kabanata 4 at talata 28 ay ganito po ang sinasabi. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Tayo po ay dapat na mamuhay ng tapat sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating pong kapwa, at tayo po'y maging mabuti sa kanila. Kahit na wala pong taong nakakakita sa ating pong mga ginagawa, mayroon naman pong Diyos na lagi po ay nakamasid sa atin. Ang Espiritu ay nasa atin, at ito ay mananahan sa atin
habang tayo ay gumagawa ng matapat at mabuti sa ating kapwa at ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo po, ang pangatlo pong grupo ng mga tao na nagtanong kay Juan ay ang mga kawal. Ayon po sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat po naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kaninuman ng sapilitan at sa pamagitan ng hindi makatuwirang paratang at masihan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Ang ibig pong sabihin ni Juan dito sa kanyang sagot sa mga kawal ay dapat na sila ay maging tapat, mabuti sa pakikitungo sa kapwa at dapat maging matyaga sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga trabaho. Malapit na po ang eleksyon. Sa pag-arangkada po ng panahon ng pangangampanya, ay magkakanya-kanyang pakulo ang mga kandidato. Pakasuriin po nating mabuti kung sino ang tunay na may hangaring maglingkod sa bayan at sa kapwa. Atin pong alamin at siyasating mabuti ang pagkatao ng isang kandidato, sapagkat kung mali po ang mauupo o maluluklok, ay magpapatuloy ang paghihirap ng ating bayan at patuloy na magdaraho ang buhay ng mamamayan. At siyempre po, bago natin maranasan ang tunay na pagbabago, ay dapat po na umpisan natin ito sa ating sarili. Ang sabi po ni Juan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at gumawa tayo ng mabuti. Magbunga tayo ng mabuti. Dapat po tayong maging tapat sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo. Hindi lamang po dapat sa salita, kundi dapat ay makita ito sa gawa. Ipahayag natin ang ating tapat na pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng mabubuti nating bunga. Sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo, ang banal na Espiritu ay ipinagkakaloob sa atin. At pagkasama natin ang banal na Espiritu, tayo ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Kaya congratulations sa iyo. Mahayag sa ating buhay ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Ito ang mga bunga na makikita sa ating hindi lamang kapahayagan ng ating pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan, kundi tugon natin sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang mensahe po sa atin ngayon ay malinaw, na sa atin pong pagsisindi ng kandila ng kagalakan ay ganito. Kahit na tayo po ay nakakaranas ng ligalig, ng takot, pangamba na dulot ng pandemya, tayo pa rin po ay makararanas at nakararanas ng kagalakan sapagkat tayo ay nakikipag-isa kay Kristo at ang banal na Espiritu na nagdudulot ng mga ito ay ipinagkakaloob sa atin. Kaya kapatid, kung hindi mo pa nararanasan ng kagalakan na kaloob ng Diyos, na kahit anumang anyo ng pagkakataon, maging mabuti man o hindi, ay malamang na wala pa sa buhay mo si Kristo. At kung ganun nga, ay tiyak na wala pa sa iyo ang banal na Espiritu na nagdudulot nito. Malapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagbabalik ay magsisilbi siya hindi lamang bilang hari ng mga hari, kundi bilang isang hukom. Kanya po isasama sa kanyang kaharian na ipinangako sa kanya ng Diyos Ama
ang lahat po na nananalig, nagtitiwala, naglilingkod ng tapat sa Kanya. At ang lahat naman po na hindi naniniwala at hindi gumagawa ng mabuti ay Kanya pong ihihiwalay at itatapon sa sa kumukulong lawa ng apoy na hindi nagmamali kailanman. Tandaan po natin, ang kagalakan ay kaloob ng Diyos at hindi ito kailanman maibibigay sa atin ng sanlibutan ito. Kapag nararanasan mo ang kagalakan, ang banal na espiritu na nagdudulot nito ay nasa iyo, sapagkat ikaw ay kaisa ni Kristo at ang banal na espiritu ay ipinagkakaloob ni Kristo. Oo, walang nakakalam sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ayaw po natin tayo ay Kanyang madatnan na hindi handa. Lagi pong mainam ang tayo ay laging handa upang sa Kanyang pagdating, tayo naman ay Kanyang isasama sa Kanyang kaharian at makakapiling niyang habang buhay, habang panahon, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen. Ang pagkakaloob ng mga ikapo, pangako at pasasalamat sa Diyos. Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinampa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako at sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Malakias chapter 3 verses 8 to 10. Let us pray. God, who gives all gifts, in this season, we focus so much on giving gifts to one another. Help us, we pray, to remember what John the Baptist tells us is on your wish list, that we might bear fruit worthy of repentance. That is the very heart of this season. Fruit of compassion, fruit of sharing, fruit by denying ourselves so that others who have little will have enough. In response to you, we give that our fruit might please you. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen.
Make me a captive, Lord, and then I shall be free. Force me to render up my sword, and I shall conquer be. I sink in life's alarms when by myself I stand. Imprison me within thine arms, and strong shall be my hand. My heart is weak and poor, unto it, Master, find. It has no spring of action sure, it varies with the wind. It cannot freely move till thou hast wrought its chain. Enslave it with thy matchless love, and deathless it shall reign. My power is faint and low, till I have learned to serve. It lacks the needed fire to glow, it lacks the breeze to nerve. It cannot drive the world unto itself be driven. Its flag can only be unfurled when thou shalt breathe from heaven. My will is not my own, till thou hast made it thine. If it would reach a monarch's throne, it must its crown resign. It only stands unbent amid the clashing strife, when on thy bosom it has lent, and found in thee its life. Your holy word, O God, teaches us. It gives us new life. It gives us new hope. It gives us a compass to navigate through this dark world. It is a lamp for our feet, a guide for our path. God, your word is perfect. It is powerful. It is awesome. We are nothing without it. It convicts us. It reassures us. It cuts like a two-edged sword. It is a fresh spring in a barren land. It is everything we need and everlasting. We trust in your word, O Lord. We trust in you. It introduces us into the gift that is your Son, our Lord Jesus Christ, who is the living word. God, we thank you for your word. May it continue to speak to us from Genesis to Revelation. May we use it to show love and to inspire hate, not to inspire hate. May we use it to show others the way. May it renew us as we travel the road you have set before us. May it continue to give us peace in the middle of chaos. May it continue to restore, renew, and revive us. Thank you, O Lord, for your word. Amen. Sumain niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na hindi nagmamaliw kailanman. Nawa ay maranasan lagi ninyo ang pagyakap at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ay samahan kayo, palakasin at pagkalooban ng kagalakan ng Santong Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. Pagkalooban nawa kayo ng mabukal na pag-ibig mula sa pusong dalisay at tapat na pananampalataya sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen at Amen.
thou long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and